ang kainan na hindi marunong ngumiti. Walang halaga ang taong hindi marunong ngumiti. Sa loob ng conference room ng isang high-end consulting firm sa Makati, iyon ang mga huling salitang narinig ni Alina Santos bago siya tuluyang tanggalin sa trabaho. Isang maulang gabi sa isang lumang distrito ng Maynila, may isang babaeng basang-basa na nakatayo sa harap ng isang maliit na kainan, ang Tahanan Kainan. Siya si Alina Santos, 28 taong gulang. Ang kanyang itim na business suit ay tumutulo at sa kamay niya, hawak ang natitirang pera. 850 piso. Nakatitig siya sa isang kupas na papel na nakadikit sa dingding. Nangangailangan ng part-time. 3 buwan pa lang ang nakalipas. Si Alina ay isang consultant na kumikita ng milyon-milyong piso kada taon. 6 na lengguwahe ang kaya niyang salitain at laging nakakatanggap ng matataas na papuri. Ngunit may isang bagay na wala sa kanya. Isang ngiti. Hindi gumagalaw ang kanyang ekspresyon. Parang walang emosyon. Mahirap basahin. Hindi makatao. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya hanggang sa siya'y matanggal. Lahat ng inaplayan niyang trabaho ay tinanggihan siya. Naubos ang kanyang ipon at pinalayas siya sa kanyang apartment. Ngayon, ang tanging dala niya ay isang basang resume at kakarampot na pera. Wala siyang lugar na mapupuntahan, walang bahay na mauuwian. Biglang bumukas ang pinto ng kainan. Ay! Ineng! May customer pa pala! Magsasara na sana kami. Isang mainit na liwanag ang sumilay sa gitna ng ulan. Lumabas ang isang babae na nasa edad 70, si Elena de la Cruz. 50 taon na niyang pinapatakbo ang kainan, kasama ang kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Lola Elena nang makita ang basang-basang si Alina. Naku! Diyos ko! Magkakasakit ka niyan. Yung anunsyo po para sa part-time? Nanginginig at halos pabulong ang boses ni Alina. Pumasok ka muna, iha. Sa loob na tayo mag-usap. Hinawakan ni Lola Elena ang kamay ni Alina at inalalayan siya papasok. Isang maliit na lugar na may 8 upuan lamang sa counter. Mayroon itong pakiramdam ng lumang panahon, isang mainit at komportableng espasyo. Mula sa kusina, sumilip ang isang lalaki na nasa edad 70 rin, si Francisco de la Cruz o Lolo Kiko, ang asawa ni Elena. Oh, Elena, sino yan? Itong bata, basang-basa sa labas. Kiko, inabutan ni Lola Elena si Alina ng tuwalya at isang tasang mainit na salabat. Naghahanap ka ng trabaho? Malumanay na tanong ni Lolo Kiko. Inilabas ni Alina ang basang resume. Kumalat na ang tinta at halos hindi na mabasa. Pasensya na po, dahil po sa ulan. Ayos lang yan, iha. Hayaan mo na, nakangiting sabi ni Lola Elena. Anong pangalan mo? Alina Santos po. Alina, kumain ka na ba? Umiling si Alina. Sa totoo lang, 2 araw na siyang walang laman ang tiyan. Kung ganon, kumain ka muna. Mamaya na natin pag-usapan ng iba, sabi ni Lolo Kiko at mabilis na bumalik sa kusina para magluto. Makalipas ang 5 minuto, inilagay sa counter ang isang mainit na plato ng kaldereta, kanin, sabaw, at isang maliit na platito ng atsara, isang tunay na lutong bahay. Hala, sige, kumain ka na. Malumanay na ngumiti si Lola Elena. Kinuha ni Alina ang kutsara at tinidor. Sa unang subo pa lang, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Napakainit, napakasarap. May isang taong nagluto para sa kanya. Kailan nga ba ang huling pagkakataon na naranasan niya ito? Patuloy siyang kumain habang umiiyak. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, pero hindi tumitigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik lang siyang pinapanood ni na Lola Elena at Lolo Kiko. Salamat po sa pagkain, sabi ni Alina habang yumuyuko. Alina, iha, may matutuluyan ka ba ngayong gabi? Tanong ni Lola Elena. Umiling si Alina. Kung ganon, dito ka na matulog. May bakanting kwarto sa taas. Pero,
Wala po akong pambayad. Hayaan mo na yon. Tumawa si Lolo Kiko. Magsimula kang magtrabaho bukas. Sapat na yon. Hindi ka namin mabibigyan ng malaking sahod, pero may matutuluyan ka at 3 beses na pagkain. Napatingin si Alina sa dalawa na parang hindi makapaniwala. Bakit po? Bakit ninyo to ginagawa? Sa panahon ng kagipitan, tayo-tayo lang ang magtutulungan, di ba? Buong ngiting sabi ni Lola Elena. Nang gabing iyon, habang nakabalot sa kumot sa maliit na kwarto sa itaas, nangako si Alina sa kanyang sarili. Hindi ko sasayangin ang kabaitang ito. Susuklian ko ang tulong na ibinigay nila sa akin. Kinabukasan, 5:00 ng umaga, nagising si Alina. Mula sa ibaba, naririnig niya ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan. Nagsisimula ng maghanda si Lolo Kiko. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. "Oh, ang aga mo naman!" Lumingon si Lolo Kiko. "Tutulong na po ako." "Bago ka pa lang dito. Dahan-dahan lang." "Hindi po. Hayaan niyo na po akong tumulong." May determinasyon sa boses ni Alina. Nag-isip sandali si Lolo Kiko at tumango. "Sige. Kung ganon, pakihugasan mo na lang itong mga gulay." Maingat na hinugasan ni Alina ang bawat gulay. Patatas, karot, sayote. Inalis niya ang dumi at mga sirang bahagi. Seryoso ang kanyang bawat galaw. "Alina, marunong ka bang magluto?" "Halos hindi po." "Ganon ba?" "Sige, tuturuan kita unti-unti." Itinuro ni Lolo Kiko ang tamang paghawak ng kutsilyo. Maingat na pinakinggan at sinunod ni Alina ang bawat turo. 11:00 ng umaga, oras na para buksan ang kainan, ngunit walang customer na dumating. Kamakailan lang, humina talaga ang mga customer. Malungkot nang ngumiti si Lola Elena. May bagong fast food chain kasi na nagbukas sa malapit, 1:00 ng hapon. Sa wakas, ay may isang customer na dumating. Isang regular, isang dayuhang lalaki na nasa 70s, na tinatawag nilang John. Palagi siyang umuupo sa sulok at tahimik na kumakain ng ulam of the day. Halos hindi siya nagsasalita ng Filipino. Biglang naisip ni Alina na kausapin siya sa Ingles. "Welcome, sir. Today's special is sinigang na bangus." Dahan-dahang itinaas ni John ang kanyang ulo, bahagyang nagulat. "Thank you," maikli niyang sagot sa Ingles. Maingat na inihain ni Alina ang pagkain. Walang sinabi si John at nagsimulang kumain, ngunit may kakaibang init sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, naisip ni Alina, kung kaya kong magsalita ng ibang wika, baka kaya kong mangakit ng mga turistang dayuhan. Baka mas makilala ang kainan na ito. Kinabukasan, nagsimula siyang kumilos. Pagkatapos matulog ng lahat, umupo si Alina sa isang maliit na mesa at nagsimulang gumawa ng menu sa iba't ibang wika. Ingles, Pranses, Aleman, Italyano, Espanyol, at Sino. Isinulat niya ang bawat letra ng maingat. Hindi lang description ng pagkain, kundi pati na rin ang kasaysayan nito at ang mga espesyal na sangkap na ginagamit. Ginamit niya ang mga natutunan niya sa panonood kay Lolo Kiko, kaldereta, ang lasa ng tahanan. Isang malinamnam na putahe na gawa sa baka at patatas na niluto sa sarsa ng kamatis, asukal at toyo. Isang pagkaing magpapaalala sa iyo ng pagmamahal. Hindi niya akalain na ang mga kasanayan niya mula sa pagiging consultant ay magagamit niya sa ganitong paraan. Pagkalipas ng 1 linggo, natapos ang multilingual menu. Idinikit ito ni Alina sa may pasukan. Nag-post din siya ng impormasyon tungkol sa kainan sa mga international travel review sites, sa Ingles, sa Pranses, sa Chino, isang lugar sa lumang distrito ng Maynila kung saan matitikman ninyo ang tunay na lutong bahay na pagkain ng mga Pilipino. Walang agarang resulta, pero hindi sumuko si Alina. Araw-araw, nililinis niya ang kainan, tumutulong sa paghahanda, at nagtatrabaho ng buong puso. Hindi pa rin gumagalaw ang kanyang ekspresyon, ngunit sa kanyang mga gawa, makikita ang malalim na dedikasyon.
Habang pinapanood siya ni Lola Elena, bumulong ito, swerte natin, at dumating si Alina. 3 linggo ang lumipas nang magsimulang magkaroon ng pagbabago. Paunti-unting may mga turistang dayuhan na dumarating. Excuse me, is this the restaurant? Isang batang mag-asawang Amerikano ang pumasok na tila nag-aalangan. Yes, welcome. Please, come in. Sagot ni Alina sa matatas na Ingles. Nagkatinginan ang dalawa, gulat na gulat. Mas lalo silang nagulat nang iabot ang menu. Wow, this is all in English. Today's special is sinigang na bangus. It's a fresh milkfish cooked in a savory and sour tamarind broth. Masayang tumango ang mag-asawa sa paliwanag ni Alina. Nang dumating ang pagkain, napasigaw sila sa sarap. Delicious! This soup is unbelievable. Bago umalis, paulit-ulit silang nagpasalamat kay Alina. Thank you very much! Mula sa kusina, pinapanood sila ni na Lolo Kiko at Lola Elena. Ang galing naman ni Alina. Masayang sabi ni Lola Elena. Ngunit ang ekspresyon ni Lolo Kiko ay medyo komplikado. Oo, napakagaling niyang bata. May halong pag-aalala ang kanyang boses. Sunod-sunod na araw, dumarami ang mga dayuhang customer. Mga turista mula sa France, isang pamilyang Tsino, isang negosyanteng Italyano. Perpektong nakikipag-usap si Alina sa kani-kanilang wika. Unti-unting bumabalik ang sigla sa kainan. Ngunit isang gabi, pag-akyat ni Alina sa kanyang silid, narinig niyang bumulong si Lolo Kiko. Elena, ang batang yun! Nararapat ba talaga siya sa isang lugar na tulad nito? Anong nakakapagsalita ng 6 na wika, ganon katalino? Bakit siya napunta sa maliit na kainan na ito? Natahimik si Lola Elena. Totoo nga, nakapagtataka. Ang resume ni Alina ay nabasa ng ulan, pero halata namang hindi siya ordinaryo. May dahilan siguro? Mahinang sabi ni Lola Elena. At baka hindi na natin dapat panghimasukan. Hindi na sila nagsalita pa, ngunit may maliit na agam-agam na nanatili sa kanilang isipan. Samantala, ang regular na customer na si John ay tahimik pa ring kumakain sa kanyang paboritong sulok. Kahit kinakausap siya ni Alina sa Ingles, kaunti lang ang isinasagot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa bawat galaw ni Alina. Ang masipag niyang paghuhugas ng plato, ang maingat niyang pagpapaliwanag ng pagkain sa mga customer, ang seryoso niyang pag-aaral magluto mula kay Lolo Kiko. Lahat ay nakikita ni John, at isang araw, may isinulat si John sa isang maliit na notebook. Walang sino man ang nakakaalam kung ano iyon. Sa labas ng kainan, may plano ng redevelopment para sa buong lugar. Isang malaking developer ang gustong bilhin ang buong bloke, ngunit hindi pa nakakarating ang balita sa tahanan kainan. Tahimik pa rin ang kanilang mga araw. Isang buwan ang lumipas at unti-unting nagbago ang kainan. Hindi lang mga dayuhan, kundi pati mga kabataang Pilipino ay nagsimulang dumating. Nakita namin sa social media. Ang kainan na may multilingual menu, trending 2 sa Instagram. Dahil sa word of mouth, may mga araw na napupuno na ang kainan. Isang tanghali, 6 na iba't ibang wika ang maririnig sa loob. Perpektong kinakausap ni Alina ang bawat isa. Ingles para sa mga Amerikano, Tsino para sa pamilyang galing Taiwan, Pranses para sa mag-asawang taga-Paris. Habang pinapanood siya, bumulong si Lolo Kiko. Talagang napakagaling na bata. Tumango si Lola Elena. Dahil to kay Alina, pagkatapos magsara, habang binibilang ang kita, sinabi ni Lolo Kiko, ngayong buwan, sa wakas, kumita tayo. Talaga? Nagliwanag ang mga mata ni Lola Elena. Oo, 3 taon tayong laging lugi. Nagkatinginan sila at napangiti. Tawagin natin si Alina! Sigaw ni Lola Elena papunta sa hagdan. Alina! Iha! Baba ka sandali!
Pagbaba ni Alina, inabutan siya ni Lolo Kiko ng isang sobre. Ito, sahod mo. Naku, wag na po. Nakatira na po ako dito at libre ang pagkain. Tanggapin mo na. Malumanay na sabi ni Lola Elena. Dahil sa'yo, nailigtas ang kainan namin. Tinanggap ni Alina ang sobre at yumuko ng malalim. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ilang taon na kaya mula nang gumalaw ang mga muscle sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makita ang sarili sa salamin. Kaya kong ngumiti. Kaya ko pala. Bumuhos ang kanyang mga luha. Ang lugar na ito ang nagpabago sa kanya. Tinanggap siya ni na Lolo Kiko at Lola Elena. Ito ang lugar ko. Iyon ang buong pusong naramdaman ni Alina. Kinabukasan, gaya ng dati, dumating si John. Nang batiin siya ni Alina sa Ingles, hindi tulad ng dati, mahaba ang isinagot ni John. You really love this place, don't you? Yes. Sagot agad ni Alina. This is a very important place for me. Tahimik na tumango si John. It's a good place. Has been for 50 years. 50 years? Yes. When I was still a young man, this place saved me. Hindi na nagpaliwanag pa si John, ngunit may malalim na pasasalamat sa kanyang mga mata. Naging masaya ang kainan, puno ng ngiti at init ang mga sumunod na araw. Naisip ni Alina, sana magtuloy-tuloy na ang kaligayahang ito. Ngunit ang kaligayahan ay marupok na bagay. Isang hapon, may dumating na sulat. Ang nagpadala, Metro Prime Developments Incorporate, isang malaking real estate developer. Binuksan ito ni Lolo Kiko at biglang namutla. Elena, ito. Ano yan, Kiko? Sabay nilang binasa ang dokumento. Isang abiso ng pagpapaalis dahil sa redevelopment plan. Ang buong lugar ay gigibain. Kailangan nilang lisanin ang pwesto sa loob ng 3 buwan kapalit ng isang halaga. 50 taon. 50 taon. Nating pinaghirapan to. Kiko, nanginginig din ang boses ni Lola Elena. Hindi nila sinabi kay Alina ang tungkol dito ng araw na iyon. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho na may ngiti. Pero napansin ni Alina na pilit ang ngiti ni Lolo Kiko. At kung minsan, ay tulala si Lola Elena. May problema po ba? Tanong ni Alina. Umiling lang si Lolo Kiko. Wala. Ayos lang. Nang gabing iyon, narinig ni Alina mula sa kanyang kwarto ang usapan ng dalawa. Anong gagawin natin, Kiko? Wala tayong magagawa, Elena. Ganito na ang takbo ng panahon. Pero paano si Alina? Mas may magandang lugar na nararapat para sa kanya. Niyakap ni Alina ang kanyang unan. Kinakabahan siya. May malaking pagbabagong paparating. Kinabukasan, nang dumating si John, hindi napigilan ni Alina na magtanong. Mr. John, you've known this place for 50 years, right? Yes. What was it like back then? Nag-isip sandali si John at sumagot. The same as it is now. Warm and kind. It hasn't changed. The things that don't change are the strongest, sabi ni John. Tumango si Alina, ngunit sa loob-loob niya. Mayroon bang bagay na hindi nagbabago? Baka ang kaligayahang ito ay magwawakas din. Ang takot na iyon ay lumaki ng lumaki. Pagkalipas ng 1 linggo, ang takot niya ay naging totoo. Nang tanghaling iyon, puno ng mga turista ang kainan. Habang kumukuha ng order si Alina sa wikang Pranses, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakamamahaling suit. Nasa 30s si Marco Sarmiento, ang dati niyang boss. Natigilan si Alina. Dahan-dahang inilibot ni Marco ang kanyang tingin sa loob hanggang sa makita niya si Alina. Well, Alina Santos. Dito ka lang pala nagtatago, sabi nito na may malamig na ngiti. Hindi umimik si Alina. Tahimik lang siyang nakatayo. Excuse me po, sir. Customer po kayo? Lumabas si Lolo Kiko mula sa kusina. Pasensya na.
Ako si Marco Sarmiento. Mula sa Metro Prime, inabot ni Marco ang kanyang business card. Nanigas ang mukha ni Lolo Kiko. Oo, kami ang nagpadala ng sulat. Naisip kong kumain muna ng tanghalian habang nag-uusap tayo. Inabutan siya ni Alina ng tubig. Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. Dito ka na pala nagtatrabaho, Alina. Bumagsak ka na pala ng husto. Dahil sa salitang iyon, tila nagyelo ang hangin sa buong kainan. Sir, excuse me lang po. Akmang magsasalita si Lolo Kiko, pero pinigilan siya ni Marco. Huwag niyo na akong intindihin. Magkasama kami sa dati niyang trabaho. Humarap si Marco kay Alina. Pero isipin mo, 6 na wika ang alam mo, tapos part-time lang sa isang maliit na karinderya. Ang kapalaran ng isang taong hindi marunong ngumiti. Nakakaawa. Hindi pa rin umimik si Alina. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamao. Ano po ang order ninyo? Mahinahon ang boses ni Alina. Ah, sige, yung ulam of the day. Ipinasa ni Alina ang order sa kusina. Mapait ang mukha ni Lolo Kiko habang nagluluto. Muling nagsalita si Marco. Maganda ang lugar na to. Parang lumang panahon. Pero makaluma na. Makaluma po? Bumaba ang tono ng boses ni Lolo Kiko. Oo, ang buong lugar na ito. Kaya namin ire-redevelop. Magtatayo kami ng bagong gusali. Isang mas epesyenteng commercial complex. Pero may 50 taon na kaming kasaysayan dito. Mas importante ang kinabukasan kaysa kasaysayan, tumawa si Marco, at magbibigay naman kami ng bayad. Magandang pagkakataon na para magretiro, hindi ba? Inihain ang pagkain. Sumubo si Marco at kumunot ang noo. Hindi naman masama, pero hindi to mananalo laban sa mga malalaking fast food chain. Namula ang mukha ni Lolo Kiko, pero hindi siya nakasagot. Pagkatapos kumain, tumayo si Marco. Salamat sa pagkain, Alina. Masaya akong nakita kitang muli. Bago lumabas, lumingon siya. Ah, oo nga pala. Sa susunod na linggo, kailangan ko na ang sagot ninyo. Sumunod kayo sa deadline. Sumara ang pinto. Isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Nang gabing iyon, tinawag ni na Lolo Kiko at Lola Elena si Alina. Alina, iha, may sasabihin kami. Nagsimula si Lolo Kiko. Mukhang isasara na namin ang kainan na ito. Po? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alina. Pinapaalis kami dahil sa redevelopment. Umiiyak na sabi ni Lola Elena. Hindi po ba pwedeng tumanggi? Nanginginig sa unang pagkakataon ang boses ni Alina. Imposible na siguro. Halos lahat ng tindahan dito, pumirma na. Malungkot na ngumiti si Lolo Kiko. Ganito na ang takbo ng panahon. Wala tayong magagawa. Napahigpit ng hawak si Alina sa kanyang kamao. Pero, Alina, hinawakan ni Lola Elena ang kamay niya. Dapat kang pumunta sa mas magandang lugar. Mas magandang lugar? 6 na wika ang alam mo. Napakatalino mo. Hindi ka dapat manatili sa isang maliit na lugar na tulad nito. Makinig ka, Alina. Seryosong sabi ni Lolo Kiko. May kinabukasan ka pa, pero ang kainan na ito, wala na. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Alina. Kinabukasan, bumalik si Marco. Hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 2 tauhan. Kumusta? Nakapag-isip na ba kayo? Mayabang na ngumiti si Marco. Pwede po bang bigyan niyo pa kami ng kaunting panahon? Yumuko si Lolo Kiko. Panahon? Para saan? Tumawa si Marco. Wala nang pag-asa ang lugar na to. Puro dayuhan lang naman ang customer ninyo. At paano kung umalis na si Alina? Tumingin siya kay Alina. Hindi naman siya mananatili dito habang buhay, di ba? Hindi sumagot si Alina. Ayan, kita nyo? Walang ekspresyon, hindi sumasagot, sabi ni Marco sa kanyang mga tauhan. Ang mga ganitong tao, walang silbi sa lipunan. Kaya sa mga ganitong lugar lang sila nababagay. Sobra na po yung sinasabi ninyo. Matigas na sabi ni Lolo Kiko. Sobra? Nagsasabi lang ako ng totoo.
Lumapit si Marco kay Alina. Hoy, Alina, seryoso ka ba? Masaya ka ba talaga rito? Opo, mahinang sagot ni Alina. Sinungaling! Malamig na tumawa si Marco. Kahit ang isang tulad mo na walang kwenta, may pride pa rin siguro. Ang totoo, sukang-suka ka na sa makalumang lugar na to, di ba? Hindi po totoo yan! Nanginginig ang boses ni Alina. Hindi totoo? Patunayan mo. Ngumiti ka. Magpakita ka ng emosyon. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa mukha ni Alina. Oh, kita mo. Hindi mo kaya. Walang halaga ang taong hindi marunong ngumiti. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabitawan ni Lola Elena ang hawak niyang tasa. Umalis na po kayo. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Lolo Kiko. Umalis na kayo. At huwag na kayong babalik. Nagkibit-balikat si Marco. Ganon ba? Sige, ipadala niyo na lang ang pinirmahang kontrata. Sa susunod na linggo, hindi namin ibibigay. May lakas sa boses ni Lolo Kiko. Hindi namin isusuko ang kainan na ito. Talaga? Bahagyang ngumisi si Marco. Sayang naman. Pero sa huli, kaya namin kayong paalisin ng sapilitan. Lumingon siya. Ah, at saka, Alina. Tumingin si Alina. Kahit anong gawin ng isang depektibong tulad mo, walang mangyayari. Ang kainan na ito, pabalang na isinara ang pinto. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nakayuko lang si Alina, hindi gumagalaw. Mahigpit ang pagkuyom ng kanyang kamao, bumaon na ang kanyang mga kuko sa palad, pero walang luhang lumabas. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit sa loob niya, may isang bagay na gumuho. Nang gabing iyon, mag-isang naglilinis si Alina. Nagpapahinga na sa taas sina Lolo Kiko at Lola Elena habang pinupunasan ang counter. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga sinabi ni Marco. Walang halaga ang taong hindi marunong ngumiti. Isang depektibo. Ang kainan na ito. At ikaw, pareho kayong tapos na. Natigilan siya. Baka tama siya. Baka dahil sa akin, nagkakaproblema ang kainan. Baka dahil sa akin, nahihirapan sina Lolo Kiko at Lola Elena. Ang totoo, mas mabuti siguro kung wala ako. Alina, lumingon siya. Bumaba si Lola Elena mula sa hagdan. Gising ka pa pala. Pasensya na po. Matatapos na po ako. Hayaan mo na yan. Umupo si Lola Elena sa counter. Alam mo, Iha, yung mga sinabi ni Ginoong Marco kanina, huwag mo nang isipin yon. Hindi ko naman po iniisip. Nagsinungaling si Alina. Malumanay na ngumiti si Lola Elena. Napakabuting bata mo talaga. Hindi po. Oo, mabuti kang bata. Dahil ginagawa mo ang lahat para sa amin. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Lola Elena. Pero, Alina, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi naman po ako. Pinipilit mo. Alam ko, hinawakan ni Lola Elena ang kamay ni Alina. Nagtitimpi ka, di ba? Dahil sa mga salitang iyon, nanghina ang puso ni Alina. Kapag nagsara ang kainan na ito, dapat kang pumunta sa mas magandang lugar. Pero wala na po. Mayroon. Ang isang matalinong tulad mo, kahit saan pwede, umiling si Alina. Dito lang po ang lugar ko. Bakit? Dahil ito po ang unang lugar na tumanggap sa akin, nanginginig ang boses ni Alina. Sina Lolo, Kiko, at kayo po. Kahit hindi gumagalaw ang ekspresyon ko, wala kayong sinabi. Kahit hindi ako ngumingiti, kahit hindi nyo makita ang emosyon ko, sinabi nyo na pwede akong manatili dito. Namuo ang luha sa mga mata ni Alina. Kaya ako, hindi niya matapos ang sasabihin. Niyakap siya ni Lola Elena. Salamat, Alina. Nang gabing iyon, nagdesisyon si Alina. Poprotektahan ko ang kainan na ito. Ang mahalagang lugar ni na Lolo Kiko at Lola Elena. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Pero hindi ako susuko. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Alina. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ginamit niya ang lahat ng kaalaman niya bilang dating consultant
Inaral niya ang mga legal na aspeto ng redevelopment plan, ang proseso ng eviction, at ang tamang halaga ng bayad pinsala. At napansin niya, may mga problema sa pamamaraan ni Marco. Masyadong pilit ang negosasyon, hindi makatarungan ang alok na bayad, at hindi nasusunod ang legal na panahon ng abiso. Kung gagamitin niya ito, baka nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya. Ngunit sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kainan. Si Marco, hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 5 tauhan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Alina. Pagpasok pa lang nila, sinabi ni Marco, "Nandito kami para sa huling kumpirmasyon." Anong kumpirmasyon? Kailangan niyong pirmahan ang kontrata sa susunod na linggo. Iyon lang. Inilapag ni Marco ang mga dokumento sa counter. Sinabi ko nang tatanggi kami. Wala kayong karapatang tumanggi. Malamig na tumawa si Marco. Sa buong lugar na ito, 80% na ang pumirma. Kayo na lang ang natitira. Tumingin siya kay Alina. Pinapagamit mo sa kanya ang social media para mag-promote, tama? Nag-post ka ng impormasyon tungkol sa kainan na ito sa mga international review sites, di ba? Nanigas ang mukha ni Alina. Nagpaalam ka ba? Sinunod mo ba ang mga batas sa trademark at copyright? Hindi nakasagot si Lolo Kiko. Ayan, hindi ninyo alam. Mayabang na tumawa si Marco. Sa panahon ngayon, mahigpit ang mga ganyang bagay. Baka makasuhan pa kayo. Pananakot po ba yan? Mahinahong sabi ni Alina. Pananakot? Hindi. Babala lang. Lumapit si Marco kay Alina. Alina, dating consultant ka, di ba? Dapat alam mo na. Tapos na ang kainan na ito. Hindi pa po tapos. Tapos na, giit ni Marco. Baka dumami ang customer ninyo. Pansamantala. Pero dahil lang yan sa'yo. Kapag umalis ka, babalik din sa dati. Hindi po ako aalis. Aalis ka. Bahagyang ngumisi si Marco. Dahil imposibleng manatili ang isang matalinong tulad mo sa isang bulok na lugar na ganito habang buhay. Dahil sa sinabi niya, napatingin sina Lolo Kiko at Lola Elena at malalaman niyo rin. Mamin Mai, kung gaano karupok ang kainan na ito, makahulugang sabi ni Marco bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, nangyari ang kakaiba. Biglang dumagsa ang napakaraming negatibong review sa mga website. Masama ang lasa ng pagkain. Madumi. Nang iisa sa presyo. Lahat ay kasinungalingan. Pero mabilis itong kumalat. Kinabukasan, biglang nawala ang mga customer. Sunod-sunod din ang pagkansela ng mga reservation. Bakit? Nanginginig na, sabi ni Lola Elena. Organisadong paninira po ito, sabi ni Alina habang nakatingin sa screen ng laptop. Lahat ay naipost sa parehong araw, halos pareho ang sinasabi. Gawa ni Marco, napakuyom ng kamao si Lolo Kiko. Pero hindi natin mapapatunayan, malungkot na sabi ni Alina. Iba-iba ang IP address. Trabaho ng propesyonal. Nang gabing iyon, mag-isa si Alina sa kanyang kwarto. Madilim sa labas. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod. Kasalanan ko to. Dahil nag-promote ako sa social media. Dahil napansin ako. Dahil sa akin, nahihirapan sina Lolo Kiko at Lola Elena. Tama si Marco. Isa akong depektibo. Walang tama sa ginagawa ko. Hindi marunong ngumiti. Hindi maipakita ang emosyon. Imposibleng makatulong ang isang tulad ko. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Pero wala siyang tunog na ginawa. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Kinaumagahan, mas maagang gumising si Alina. Namumugto ang kanyang mga mata. Pero buo na ang kanyang desisyon. Hindi ako susuko. Hinding-hindi. Hinarap niyang muli ang mga review site. Inisa-isa niya ang bawat negatibong review. Ang oras ng pag-post, ang pattern ng mga pangungusap, ang mga salitang ginamit. Inilagay niya lahat sa isang Excel file.
At may napansin siyang pagkakatulad. Lahat ng review ay may mga partikular na salita. Makaluma, hindi epesyente mga salitang laging ginagamit ni Marco. Ito'y ebidensya. Nag-research pa siya. Ang mga nakaraang proyekto ng Metro Prime, parehong-parehong taktika ang ginamit. Nagpo-post sila ng mga organisadong negatibong review para sirain ang reputasyon ng target nilang establisimento at pilitin itong magbenta sa mababang halaga. Inipon ni Alina ang lahat ng ebidensya. Mga screenshot, timestamp, listahan ng mga nakaraang biktima. Habang iniisip kung paano ito gagamitin, bumaba siya. Nakita niya sina Lolo Kiko at Lola Elena na may tinitingnan sa counter. Kiko, ito Oo nga. Nakakamiss. Nakatingin sila sa mga litrato. Ano po yan? Tanong ni Alina. Tumingin si Lolo Kiko. Ah, Alina. Mga litrato ito, 50 taon na ang nakalipas. Kumuha si Lolo Kiko ng isang litrato, itim at puti. Isang batang Lolo Kiko at Lola Elena na nakatayo sa likod ng counter. At sa counter, may isang batang dayuhang lalaki na nakaupo. Siya po! Napasinghap si Alina. Si Mr. John? Oo, nakangiting sabi ni Lolo Kiko. 50 taon na ang nakalipas. Isang mahirap na exchange student lang si John. Araw-araw siyang pumupunta dito, dugtong ni Lola Elena. Pero wala siyang pera, kaya araw-araw, binibigyan namin siya ng libreng pagkain. Libre po? Oo! Sa panahon ng kagipitan, tayo-tayo lang ang magtutulungan, tumawa si Lolo Kiko. Lagi niyang sinasabi, babalik ako balang araw para suklian ang tulong ninyo. Tapos isang araw, bigla na lang siyang nawala. Akala namin, umuwi na siya sa bansa niya. Malungkot na sabi ni Lola Elena. At bumalik siya pagkatapos ng 50 taon. 3 taon na ang nakalipas, bigla siyang pumasok. Naaalala niyo pa po ba ako? Nangingilid ang luha sa mata ni Lolo Kiko. Sobrang tuwa namin. Sa sandaling iyon, may nag-click sa isip ni Alina. Tinulungan si Mr. John 50 taon na ang nakalipas. At ngayon, linggo-linggo siyang bumibisita. Hindi lang siya basta regular na customer. Naghihintay siya ng pagkakataong makabawi. Ano po bang trabaho ni Mr. John? Tanong ni Alina. Aba, ewan ko. Hindi namin natanong. Sabi ni Lolo Kiko. Pero laging maganda ang suot niya. Mukhang hindi naman siya kapos sa pera. Naramdaman ni Alina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Baka, si Mr. John. Nang tanghaling iyon, hinintay ni Alina ang pagdating ni John. Alauna, gaya ng dati, pumasok siya. Welcome, sir. Thank you for coming, bati ni Alina sa Ingles. Umupo si John sa dati niyang pwesto. Nilakasan ni Alina ang kanyang loob. Mr. John, may I speak with you for a moment? Dahan-dahang tumingin si John. This place is in crisis. Ikinuwento ni Alina ang lahat. Tungkol sa redevelopment, sa paninira ni Marco, at kung gaano kamahal ni na Lolo Kiko at Lola Elena ang kainan. Tahimik na nakinig si John. Pagkatapos magsalita ni Alina, mahinahon siyang nagsalita. I have been waiting. Po? For a chance to repay their kindness. For 50 years, may kakaibang ningning sa mga mata ni John. Hindi alam ni Alina kung ano ang mangyayari, pero isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, bumalik si Marco. May kasama na siyang abogado, Ginoo at Ginang de la Cruz. Ito na ang huling abiso. Inihagis ni Marco ang kontrata sa counter. Pirmahan ninyo ito ngayon din. Kung hindi, magsasampa kami ng kaso. Tahimik na tinitigan ni Lolo Kiko ang mga papel. Anong gagawin ninyo? Malamig ang boses ni Marco. Wala na kayong takas. Bagsak na ang rating ninyo sa internet. Wala ng customer. Lalaki lang ang utang ninyo. Wala kaming utang. Mayroon kayo. Inalam ko, ngumisi si Marco.
Ang loan ninyo para sa mga bagong gamit sa kusina. May natitira pa kayong 2 milyong piso, di ba? Namutla si Lolo Kiko. Paano mo? Consultant ako, tandaan mo? Magaling ako sa information gathering, mayabang na sabi ni Marco. Sige na, pirmahan nyo na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si John. Ay, Mr. John, ang aga nyo yata? Nagtatakang sabi ni Lolo Kiko. Dire-diretsong pumasok si John at tumayo sa tabi ni Marco. Excuse me, sir. May pinag-uusapan kami. Inis na sabi ni Marco. Mahinahong nagsalita si John sa Ingles. This contract is void. Kumunot ang noo ni Marco. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Isinalin ni Alina. Sabi po niya, walang bisa ang kontratang ito. Walang bisa? Anong pinagsasabi ng matandang to? Tumawa si Marco. Manahimik ka diyan. Dayuhan. May kinuha si John mula sa kanyang pitaka. Isang business card. Inabot niya ito kay Marco. Kinuha ni Marco ang card. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis na namutla ang kanyang mukha. Hindi. Imposible to. Nakasulat sa card, Grand Hotels International, Founder, CEO, John H. Sullivan. Ang pinakamalaking hotel chain sa buong mundo na may higit 5,000 hotel sa 150 na bansa. Ang mismong founder ay nasa harap niya. Hindi totoo to. Nanginginig ang kamay ni Marco. Totoo, sabi ni John sa matatas na Filipino. 50 taon na ang nakalipas, sinagip ako ng kainan na ito. Araw-araw nila akong pinakain ng libre. Tumingin si John kina Lolo Kiko at Lola Elena. Panahon na para suklian ang kabutihan nila. Mr. John, naiiyak na sabi ni Lolo Kiko. Mr. John, humarap si John kay Marco. Ang kumpanya mo, Metro Prime Developments, tama? Opo, pinaimbestigahan ko na kayo. Paulit-ulit ninyong ginagamit ang parehong taktika sa mga nakaraang proyekto. Naging malamig ang boses ni John. Organisadong paninira, mga peking review, hindi makatarungang pagpapaalis. Hindi po, may ebidensya kami. Inabot ni Alina ang isang folder. Ito po ang listahan ng 10 nakaraang biktima. At ito ang analysis ng mga negatibong review. Sunod-sunod na inilatag ni Alina ang mga dokumento. Lahat ay may parehong pattern galing sa iisang organisasyon. Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Kung isusumite namin ito sa pulisya, maaari kayong kasuhan ng unfair competition. Mahinahon, ngunit matatag ang boses ni Alina. Isusumbong din namin kayo sa Philippine Competition Commission. Sandali lang! Napaatras si Marco. Hindi na kailangang maghintay, malamig na sabi ni John. Kumikilos na ang mga abogado ko. Humarap si John kina Lolo Kiko at Lola Elena. Ginoo at Ginang de la Cruz, may alok po ako. Alok? Gusto ko pong gawing opisyal na partner restaurant ng hotel chain ko ang kainan na ito. Nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. Gusto kong matikman ng mga bisita namin mula sa buong mundo ang tunay na lutong bahay na pagkain ng mga Pilipino. Malumanay na ngumiti si John. Siyempre, kayo pa rin ang mamamahala. Susuportahan lang namin kayo sa pondo at pag-akyat ng customer. Pero, ang isang maliit na kainan na tulad namin, hindi ito maliit. May diin sa boses ni John. Ang kainan na ito, sinagip nito ang buhay ng isang binata 50 taon na ang nakalipas. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong malaking hotel. Napaluha si Lolo Kiko. Mr. John, noong exchange student pa ako, wala akong pera, wala akong kaibigan, malayo ang tingin ni John. Araw-araw akong pumupunta rito para kumain ng mainit na pagkaing binibigay ninyo. Mr. John, wala kayong tinanong. Sinabi niyo lang, sa panahon ng kagipitan, tayo-tayo lang ang magtutulungan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni John. Kung hindi dahil sa kabutihan ninyo, wala ako ngayon. Umiiyak na tumango si Lola Elena. Kaya ngayon, hayaan ninyo akong bumawi.
Pagkatapos ng 50 taon, yumuko ng malalim si John. Pakiusap, hinawakan ni Lolo Kiko ang kamay ni John. Pagkatapos, humarap si John kay Alina. Miss Santos, po, may alok din ako para sa'yo. Kumabog ang dibdib ni Alina. Gusto mo bang magtrabaho sa hotel chain ko? Bilang head ng Global Customer Relations. Seryoso ang mga mata ni John. 6 na wika ang alam mo, perpekto ang iyong analytical skills. At higit sa lahat, bahagyang ngumiti si John. Mayroon kang integridad at malasakit sa kapwa. Iyon ang pinakakailangan namin. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Alina. Hindi kailangan ng ngiti, matatag na sabi ni John. Ang kailangan ay puso. At mayroon kanyan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinanggap siya na ang hindi niya pagngiti ay hindi isang depekto. Ang sahod mo ay 15 milyong piso kada taon. At gusto ko ring ipamahala sa iyo ang proyektong ito. Proyekto po? Ang pagpapalawak ng multilingual menu, ang international marketing. Lahat ay ipagkakatiwala ko sa iyo, malumanay na sabi ni John. At tuwing weekend, pwede mong tulungan sila dito. Tumingin siya kina Lolo, Kiko at Lola Elena. Itinuturing ka na nilang tunay na anak. Wala nang masabi si Alina. Hindi tumitigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang gabing iyon, 4 sila sa counter sina John, Lolo Kiko, Lola Elena at Alina. Nagtimpla si Lola Elena ng mainit na tsaa. Mr. John, ikwento mo pa sa amin ang tungkol sa nangyari 50 taon na ang nakalipas, sabi ni Lolo Kiko. Nagsimulang magkuwento si John. Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa Amerika. Nakapag-aral ako sa Pilipinas dahil sa scholarship, pero wala akong panggastos. Araw-araw, gutom akong naglalakad sa lugar na ito. Hinaplos niya ang counter. Isang araw, muntik na akong himatayin. Tinulungan ninyo ako. Naaalala ko yon. Nakangiting sabi ni Lolo Kiko. Isang payat na binata. Pagewang-gewang. At mula noon, araw-araw ninyo akong pinakain. Hindi kayo tumanggap ng bayad. Nanginginig ang boses ni John. Sinabi ninyo, sa panahon ng kagipitan, tayo-tayo lang ang magtutulungan. Ginawa lang namin ang tama. Malumanay na, ngumiti si Lola Elena. Hindi, umiling si John. Hindi iyon ordinaryo. Iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Tumingin siya kay Alina. Miss Santos, paulit-ulit na sinabi sa iyo na hindi ka marunong ngumiti. Opo, pero depekto ba talaga iyon? Natahimik si Alina. 50 taon na akong nagnenegosyo sa buong mundo. Pagpapatuloy ni John, at nalaman ko. Mas madalas, ang mga taong magaling ngumiti ay sila pa ang walang puso. Ang tunay na mahalaga ay hindi ang ekspresyon, kundi ang gawa. Tumingin siya sa mga mata ni Alina para iligtas ang kainan na ito. Isinakripisyo mo ang iyong tulog. Gumawa ka ng multilingual menu kahit walang nagsabi sa iyo. Naghanap ka ng ebidensya para ilantad ang panloloko ni Marco. May init sa boses ni John. Iyon ang puso mo. Muling bumuhos ang luha ni Alina. Sinabi ni Marco, walang halaga ang taong hindi marunong ngumiti. Mahinahon ngunit malinaw na sinabi ni John. Mali siya. Ang walang halaga ay ang mga taong yumuyurak sa puso ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Alina. Alina, hinawakan ni Lolo Kiko ang kamay niya. Ikaw ang nagligtas sa amin. Hindi po. Totoo? Hinawakan din ni Lola Elena ang kamay niya. Kung wala ka, nawala na sana sa amin ang kainan. Pero wala po akong marami kang ginawa. Pinunasan ni Lolo Kiko ang kanyang luha. Binigyan mo kami ng pag-asa. Nakapalibot sila kay Alina. Isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa buong lugar. Sinabi mong wala kang lugar, malumanay na sabi ni John. Pero mali. Ang isang lugar ay hindi hinahanap. Ito ay nililikha. Inilibot ni John ang tingin.
Ang kainan na ito, binigyan ako nito ng lugar. Sina Ginoo at Ginang de la Cruz, binigyan kanila ng lugar. At ikaw, binigyan mo ang kainan na ito ng bagong kinabukasan. Ngumiti si John. Iyon ang ibig sabihin ng mabuhay. Wala nang masabi si Alina. Patuloy lang siyang umiyak, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang buo ang kanyang pagkatao. 3 buwan ang lumipas. Ang tahanan kainan ay tila isinilang muli. Hindi nagbago ang itsura. Nanatili ang lumang itsura nito. Ngunit sa harap, may isang maliit na plake. Grand Hotels International, Official Partner Restaurant. Araw-araw, puno ang kainan ng mga customer mula sa buong mundo. Welcome to Tahanan Kainan. Bati ni Alina sa matatas na Ingles. Bienvenidos. Sa Espanyol, Fanying Satsino, 6 na wika ang maririnig sa loob. Sa kusina, abala si Lolo Kiko. Si Lola Elena naman ay masayang tumutulong maghatid ng pagkain. At sa sulok, gaya ng dati, nakaupo si John. Tahimik na ninanamnam ang kanyang ulam of the day. Isang hapon, pagkatapos magsara, mag-isang nakaupo si Alina sa counter. Hawak niya ang isang sulat. Ang nagpadala, si Marco, para kay Alina, patawad sa lahat ng nagawa ko. Napakasama ng ginawa ko sa iyo at sa pamilya de la Cruz. Ngayong nawala na sa akin ang lahat, ngayon ko lang naintindihan. Ang mahalaga ay hindi ang posisyon o ang pera, kundi ang puso. Sana, dumating ang araw na mapatawad mo ako. Dahan-dahang tiniklop ni Alina ang sulat. Wala na siyang galit. Kaunting lungkot na lang. Baka si Marco man ay may sariling pinagdadaanan. Alina? Bumaba si Lola Elena. Anong binabasa mo? Wala po ito. Itinago ni Alina. Ang sulat, ganun ba? Sige, tulungan mo ako. Opo. Sabay silang naghanda para kinabukasan. Habang naghihiwa ng gulay, sinabi ni Lola Elena, Alina, napansin ko, ngumingiti ka na. Po? Nagulat si Alina. O hindi mo ba napapansin? Madalas ka nang ngumiti. Naisip ni Alina. Totoo nga, natural nang gumagalaw ang mga muscle sa kanyang mukha. Kapag masaya, bahagyang umaangat ang gilid ng kanyang labi. Oo nga, hinawakan niya ang kanyang pisngi. Kapag masaya ang puso, sumusunod ang mukha. Malumanay na tumawa si Lola Elena dahil hindi ka na nag-iisa. Dahil sa mga salitang iyon, naluha si Alina. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho sa headquarters ng hotel ni John. Isang malaking opisina, magagaling na katrabaho, ngunit tuwing weekend, palagi siyang umuuwi sa tahanan kainan. Isinusuot niya ang kanyang apron at tinutulungan sina Lolo Kiko at Lola Elena. Good evening po. Nandito na ako. Oh, Alina, buti dumating ka. Marami tayong customer ngayon. Nakangiting sabi ni Lolo Kiko. Nagsisimula silang maghanda. Tahimik silang pinapanood ni John. Isang araw, tinanong siya ni John. Miss Santos, you look happy. Opo. Sa unang pagkakataon, isang natural na ngiti ang sumilay kay Alina. Ngayon ko lang po naintindihan. Ang alin na ang isang lugar ay hindi hinahanap. Ginagawa ito. Tahimik na tumango si John at pinoprotektahan kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Mainit ang boses ni Alina. Dapit hapon. Nakatayo si Alina sa harap ng kainan. Sa parehong lugar kung saan siya nakatayo, basang-basa, 3 buwan na ang nakalipas. Noon, wala siyang dala. Walang pera, walang bahay, walang lugar. Pero ngayon, iba na. Mayroon siyang mga taong mahalaga sa kanya. Mayroon siyang bahay na uuwian. At naniniwala na siya sa kanyang sariling halaga. Alina, anong ginagawa mo dyan? Sumilip si Lola Elena. Wala po. Nag-iisip lang. Nag-iisip? Opo. Pero may sagot na po ako. Pumasok si Alina sa kainan.
Isang mainit na liwanag ang sumalubong sa kanya. Kumakaway si Lolo Kiko. Nakangiti si John at inakbayan siya ni Lola Elena. Halika na, maghapunan na tayo. Apat silang umupo sa counter. Ang espesyal na sushi na gawa ni Lolo Kiko, ang mainit na sinigang na gawa ni Lola Elena. Sabay-sabay silang nagdasal. Salamat sa pagkain! Umalingaw-ngaw ang kanilang boses sa buong kainan. Sumubo si Alina at naisip, ito ang kaligayahan. Hindi ang malaking sahod o mataas na posisyon, kundi ang makasama ang mga mahal mo sa isang mainit na hapunan. Iyon ang tunay na kayamanan. Sa labas, papalubog na ang araw. Isang ginintuang liwanag ang bumabalot sa buong lugar. Bumulong si Alina. Salamat po. Hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Para kina Lolo, Kiko, at Lola Elena. Para kay John. At para sa lahat ng nagdala sa kanya, sa lugar na ito, ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang titulo, kundi nasa kanyang puso. Ang mga salitang iyon ay tahimik na tumatak sa dibdib ni Alina habang buhay.